After exactly 5 years, bumili ulit ako nitong Media Downlights Bluetooth version from Xiaomi. Nasira kasi itong downlight from Tuyan, nilagay ko dito sa aking pendant lamp para sa labas. Okay pa sana itong kanyang LED board, umiilaw pa, pero ang kanyang driver ay sira na. I thought at first na capacitor lang yung sira dito, yung isang capacitor dito ay nasira, so pinalitan ko ng ganito. Ganun pa rin, hindi siya nag-function kasi itong kanyang voltage regulator dito na integrated circuits ay nabasag, pumutok siya mismo. Pumutok din yung capacitor, pero pumutok pala rin itong voltage regulator, so hindi na ito pwede magamit ang kanyang driver. So ito yung problema pag mura lang yung bibilhin mo na device. Ito is about less than 300 lang to siya, including shipment na nga. Pero ang kanyang components ay hindi siya matibay, mga class B ang mga components ito, so madali masira. Unlike itong Xiaomi is ang mga downlights ko sa kitchen at sa dining room ay tumagal hanggang ngayon, 5 years na. I bought those downlights at about more than 400 pesos. Ito ngayon nasa 300 pesos na lang, sumura na lang siya, pareho siya. Nakita agad ang downlight dito sa Xiaomi app or sa Mi Home app. Nakalagay dito Mi Smart Bluetooth Mesh LED Downlight. Actually, ang app na ito ay naka-connect sa Chinese mainland kasi ang downlight na yan ay para lang sa Chinese server. Okay, so let's connect. And kailangan meron kang hub na capable ng Bluetooth. Okay, meron siyang Bluetooth mesh. Meron naman ako dito sa bahay. So lagay ko yan sa front yard. Next. Okay, so andito na. I can turn it off from here mula sa app. Okay, nag-off siya. So ito na, ang nilagay ko. So you can change the brightness. Okay. You can also change the color. Naka-automate yan. Iilaw yan by 6:30 at mag-o-off naman pagdating ng 5 o'clock in the morning.